Ikaw ba Kristohanon? Malisod pa sabton ang kamatuoran? Gusto ka ba nga masayod kung unsa ang angayang buhaton sa adlaw-adlaw nga pagtulunan sa kinabuhi? Paminawa, oras sa leksyon. Programa nga gibuhat alang sa pagtuon sa Biblia. Maghatag kanimo og klaro nga tubag sa daghang mga pangutanas kinabuhi. Oras sa leksyon. Imong maangkon ang suod nga relasyon, ikaw ug ang Dios. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa gabi. Magsusi, magtuon, kinabuhi nga walay limbo. Oras sa leksyon, ug karon, aniya ang imong alagad. Exodus Kapitulo 12, mga bersikulo 26 ngadtos 27. Og mahitabo nga sa magaingon kaninyo ang inyong mga anak, unsa ba ang inyong gipasabot niining tulumanuna? Kamo magapanubag, mao kini ang halad sa Pasko ni Jehova, nga milabay ibabaw sa mga balay sa mga anak sa Israel dito sa Ehipto, sa pagpamatay niya sa mga Ehiptohanon ug ang pagluwas niya sa among mga balay, unya ang katawhan miduko ug misimba. Maayong gabi ka natong tanan mga higala, mga kaigsunan ug atong mga suking tigpaminaw ning atong programa Oras sa Leksyon. Alang sa atong mga kaigalaan ug mga kaigsunan, karon adlaw na sa pagsimba busa kining adlaw giila na nato nga mao ang adlaw nga igpapahulay. Matag salop sa adlaw, ato nang giila ang bag-o nga adlaw. So happy Sabat alang sa atong mga kaigsunan, palibot ni atong kapupudan sa Northern Davao o sa atong mga kaigalaan nga nagasubaybay sa atong programa Oras sa Leksyon sa atong sibiyahanan dinhi sa radyo sa Paglaom. So atong timbayaon ang atong mga kahigalaan nga kanunay gyud nga nagasubaybay sa atong programa, ilabi na katong naa dinha gyud nagasubaybay pinaagi sa atong radyo o sa ato sa mga Facebook Live o sa atong YouTube Live. So kumusta kamong tanan? Naglaom ta nga duna mo'y kahigayunan nga gigahin niini tungod kay ang atong programa wa gini siya magaundang. So alang sa atong mga kaigsuonan, palibot dinhi sa Dakbayan sa Tagum o sa Panabo City o sa taga Davao del Norte. Kumusta kamo? Naglaom ta nga naamos maayong panglawas. O ingon man sa atong mga kaigalaan nga naasab din sa Davao de Oro. Kusog sa gihapon atong pag-broadcast, labi na dito napita sa Laak, paingon sa Dato Davao, Milali o uban pang mga lugar din nga maabot sa atong programa. Labi na sa atong mga kaigalaan nga mga lumad. Salamat kay sa inyong makanunayon nga pag-uban. Og usab ang atong mga kaigsuonan dinhing dapita sa Davao de Oro, dinang dapita sa Pasaka dito sa Maragusan og diya sa New Bataan. Og bisan pa dinhing dapita sa maabot sa atong programa dis Mawab, paingos Panuraon. Kumusta kamo dihang tanan? Og usab sa atong sister station dito sa Mati City. Kumusta sab kamo tanan atong mga programmers ug atong mga kaigsuonan palibot diya sa mga kaiglesia. Hindi na ko ma-mention ang tanan tungod kay atong panahon gamay sab kayo. Ingon man sa atong mga kaigalaan nga nagasubaybay pinaagi sa atong Facebook Live ug YouTube Live. Labi na katong akong higala dito sa Zamboanga Peninsula, mga pamilya nga suson. Salamat kay sa inyong makanunayon nga pagsubaybay sa atong programa. Naglaom sa ko nga atong mga higala din sa Davao City. Ako sa gitimbaya, labi na ang atong mga kahigalaan nga mga pastors nga naa dinagat uban sa atong programa. O ingon man sa atong mga kahigalaan sa atong mga mission conferences palibot ri sa Islas Mindanao, kumusta sa mong tanan. O bisan pa katong sa Kabisayan o taas kauluhan. O katong nagasubaybay pinaagi sa atong kahibulungan kayong media platform. Bisan asa kamo sa tibuok kalibutan, welcome kamo ni atong programa. Kay bisan na akong partner kanunay ka subaybay ani dito sa Langyawng Kanasuran. Partner, kumusta mo diha? Naglaom ta nga naamo sa maayo nga kahimtang. So dito maglangan tungod kay atong panahon kusog kay mudagan atong ablihan ni atong pagtuon pinagis pagampo. Mahan nga langit nun, salamat nga ikaw nagagahin og panahon namo nga among mahatagag pagtagad ang imong pulong. Samtang amo ining basahon, among
tagaan og dakong pagtagad, naghangyo mi nga ikaw maghatag namo kaalam. Nga among masabtan ang imong pulong sa kasayon ug amo sab nga maaplikar ilabi na sa among panaw nga Kristohanon dinhi sa kalibutan nga among gipuy-an. Salamat Ginoo nga ikaw magapanalangin ini nga among programa, makig-uban, maghatag hapsay kalinaw ug maghatag sam namo og kalampusan tungod kay kining tanan among gisalig gilaw man nga pagadawaton tungod lamang sa ngalan ni Hesus. Amen. So ni nga semana atong gisgutan ang Passover. Ngani nindot kaayo tungod kay kini naghatod sa daghan kaayo nga mga punto nga tingali nining semanaha na enrich ta nga ang Passover dili lang ni siya kay usa ka hitabo didto sa Ehipto apan kini commemoration sa dakong gugma sa Ginoo alang siyang katawhan ug ingon man ang mga Israelino gisugo sila nga kanunay kining hinumduman. Ngani kini nagpunting sa dako kaayo nga sakripisyo nga gihimo ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross. Ang usa ka semana nga pagtuon ani akong giisip nga kulang gyud kaayo. Apan nalipay ko nga ang Dios maayo alang kanatong tanan og ato gyung nakabot ang tumong og tuyo sa atong author nga atong masabtan nga kining Passover paglikay sa Ginoo kinabuhi alang sa mga Israelinon apan kamatayon alang sa mga masinupakon. Sa mga masinulundon ang Passover usa ka panalangin apan alang sa mga masinupakon kini siya naghatod og kamatayon. So the Passover was both to be commemorative and typical. Nini atong dugang pagtuon ang kining Passover ginahandom kanunay sa mga Hudiyo. Ngani gisugin na daan sila diri sa Exodus pa. Wa pa mahitabo gitagaan na daan sila og mga pahimangno. Bot pasabot ang Ginoo positibo gyud kaayo nga sila makagawas sa yuta sa Ehipto. Ngani gisultian na daan sila nga matag panimalay mag-andam og panihapon alang sa paghinumdom sa gibuhat sa Dios. Not only pointing back to the deliverance from Egypt, but forward to the greater deliverance which Christ was to accomplish in freeing His people from the bondage of sin. Pagkanindot no nga, kining Passover, di lang kahinumduman sa mga Hudiyo, kay kini nagtudlo sa katapusan nga buhaton ni Kristo ang buhat sa pagluwas. Aron mapahigawas ta, dili lang sa kanang yutanon nga pagkaulipon apan ang pagkaulipon sa sala. And the sacrificial lamb represent the Lamb of God. Ang ilahang gipatay nga karniro, nga giula ang dugo, gisablig o ang tanan nga o portion nga unod gikaon nila, katong tanan nagrepresenta kang Kristo. In whom is our only hope of salvation. Nga wa gilain nga makahatag nato kaluwasan. Siya ragyud mao nga si Apostol Pablo nagingon siya, Christ our Passover is sacrificed for us. Diha sa unang Korinto kapitulo 5 versikulo 7, si Kristo mao ang katapusan nga panihapon, Passover. It was not enough that the paschal lamb will be slain. Dili lang igo nga patyon ang karniro. Its blood must be sprinkled, ang iyang dugo saluron o kini isablig ngadto sa pultahan. So the merits of Christ's blood must be applied to the soul. Mao nga ang kaimportante sa dugo ni Kristo, kinahanglan atong tagaag pagtagad nga kini makahugas sa atong mga kalag. So we must believe not only that He died for the world, but He died for us individually. Atong tuuhan nga siya nagpakamatay sa tibok kalibutan, apan nagpakamatay nimo ug nako, ikaw unta ang ilansang. Ako unta ang ilansang sa cross. Apan tungod kay himo ni Kristo, kining tanan napasiguli. We must appropriate to ourselves the virtue of the atoning sacrifice. Atong bation nga kita ang gipakamatyan. Atong bation nga kung ikaw lang ang nakasala, yes, still God will die for you. Mao na siya ang gisulat diri sa Patriarchs and Prophets 277.
And to this day, observant Jewish families around the world celebrate Passover. Gitawag niya og Pisha. They have what they call a Passover Seder. Seder means arrangement, order. So nindot kayo nga, ang mga Hudiyo ilaning gipadayon, during which they recount the Exodus and they enjoy a special meal as a family. Tapok sila sa lamisa, ilang hinumduman, giunsa sila pagluwas sa Ginoo. Amazingly, that has been kept since, literally, the time of Exodus. Only the seventh-day Sabbath, which observant Jews keep as well, goes back even farther to the antiquity. So, ang mga Hudiyo, ilaning gisaulog matag karon og unya. Tungod kay ilag yun nga kanunay, balikan ang pagluwas sa Ginoo. Ban makasusubo ang nasod nga atong giila nga ehemplo, pag-abot ni Kristo iyang gisalikway. Ilang gisalikway nga ni. Hangtod karon nagpaabot pa sila nga moabot si Kristo. Mao nga kung atong tanawon ang mga pangutana niining atong katapusan nga pagtuon sa semana. This is one of the most profound and difficult theological question in the Bible. How can a loving God and just God carry out a judgment that involves suffering and death, even of the seemingly innocent children? Kini, murag tagaan na tuglawom-lawom nga pagtagad ni nga kagabiyon. Ang Diyos nga mahigugmaon, nakahimo sa paghukom, sa kamatayon sa tanang atong gikonsider nga inosente sa mga Ehiptohanon. The death of the Egyptian firstborn diya sa Exodus Kapitulo 11 ngadto 12. And the global destruction of the flood in Genesis. Katong paghukom sa Ginoo din ang si Noah kauban ang antediluvians raise a deeper concern about divine fairness and love. Mo ni atong hatagag pagtagad ni ini nga kagabiyon. Ngani ang una dinhi, God sovereignty and ownership of life. Atong hinumduman nga ang Dios maoy tag-iya og siya ang labaw nga gamhanan. Ilabi na kung maghisgot ta og kinabuhi. Alang nako basta kinabuhi ganing isgutan. When life ends, ako nang ihatag sa Ginoo ang tanan. I would not ask even questions about it. Apan tungod ini nga pangutana atong taga-agamay pagtagad. The Bible present God as creator and sustainer of all life. Giklaro na diya sa Genesis 1:1. In the beginning, God. Sa sinugdan, wala apanaay Diyos, who created the heavens and the earth. And by His word, pinaagi siyang pulong. O kita iyang giumol, ang atong unang ginikanan. Maunang history. How about Job, chapter 1, verse 21? Sa Job 1:21, o diha sa buhat di City 24. Unsa ang atong makita nga naghulagway mahitungod sa Diyos? God has the ultimate authority over life and death. Mo na akong gusto nga ipadayag. Nga maghisgot ganitag kinabuhi nga posible atong giisip nga nausik. Tungod sa kamatayon, ang Diyos mao ang nagbuot sa tanan. Just as a potter has over the clay. Diya sa Roma 9:21, nga ang usa ka magkukulon, siya nagahulma sumala sa iyahang pattern. So the death of a person, even a child, is not necessarily unjust if we affirm that life is a gift, not a right. Kung nagtuot ang kinabuhi, gasa ni siya. Dili katungod. And that God, as the giver, may justly take it back. Mao na alang nako nga kinabuhi
Ang Diyos nagahatag, siya sab ang nagabawi. And this doesn't resolve the emotional and difficult, but it reframes the issue from human-centered to God-centered. Dili nato ang kinabuhi masintro sa atong tawhanon nga panghuna-huna, kundili ang panghuna-huna sa Dios mahitungod sa kinabuhi. Fairness then must be measured by God's standard. Not yours, not mine, not ours. So ang kapatas dili nato mabutang sa atong kamot nga kita mao ang maghatag og paghukom. And God's justice includes both mercy and judgment. Ang iyang hustisya na ay kaluoy apan inubanan sa iyang paghukom. Both the flood and the death of Egyptian firstborn occurred after long period of warning. Panahon ni Noah, 120 years. Panahon ni Paraon, siyam ka mga hampak o plagues. And still, rejection of God's word. God's mercy is rejected. Diha sa Genesis, God grave over the widespread violence and corruption of humanity. And the flood was not arbitrary. It was a response to pervasive evil. Ngani, in Exodus, Egypt's judgment came after repeated chances, 10 plagues, for Pharaoh to let Israel go. And God's patience were long, but justice eventually came. So in these stories, judgment served as a response to systemic evil. Ang paghukom, pinaagi sa systemic nagapadayon, Egyptian oppression. In the flood, grabe ang corruption. And a display of God's holiness. Kining tanan nga paghukom nagpaila sa pagkabalaan sa atong Diyos, reminding us that sin is a serious and as consequence. Nga ang sala, dili ni ordinaryo og dunagyoy consequence. A way of protecting and preserving good. Ang paghukom mao ang paagi sa Ginoo aron mapreserbar og unsay maayo, like Noah and his family or Israel's liberation. Ikatulo, the innocence of children. Many people struggle with the idea of children being judged along with adults. Ako mismo, nangutana sa akong kaugalingon niya na, ngano nga ang mga kabataan na apil diha sa mga binuang sa mga dagko. The Bible affirms God's special concern for children. Diha sa Mateo 19, versikulo 14. Ato makita nga ang Dios duna siya concern sa mga kabataan. In ancient society, individually, identity was closely tied to family and nation. Sa karaang panahon, ang kasagaran, maapil gid siya sa panimalay. So corporate responsibility was cultural norm. Kung unsay gihimos panimalay, dito sa kinabuhi ni akan, ang tibuok panimalay, gibato. And this doesn't erase personal innocence, but places it within the collective framework diha sa hulmahan sa Ginoo. So some theologians suggest that in such cases, God may receive children into His mercy beyond death. And since the Scripture gives us hope for God's compassion towards those who cannot yet choose right from wrong, but suffered because naapil sila tungod sa sala. Diha sa Deuteronomy 1:39, ug bisan pa diha sa ikaduhang Samuel 12:23. So ito makita nga there is a progressive revelation and the cross. And the Bible is progressive story.
In the Old Testament, we see God's justice and wrath vividly. Tanaw na itong karaan dito sa daang tugon ato makita nga ang hustisya sa Ginoo diha dayon. Sa diha nga dunay makasala, kamatayon. In the New Testament, especially in Jesus, God's love and justice meet at the cross. God takes judgment upon Himself to save others. Diha sa Isaiah 53, versikulo 5. Siya gisamaran. Siya gidagmalan. Bisan diha sa Roma 5, 1, versikulo 8. Jesus is the interpretative key. The God who judges also God who dies for His enemies. Siya nga naghukom, siya rapod ang nagpakamatay sa iyahang hukmananan. And considering Christ, the hardest judgment in the Old Testament are not dismissed, but they are reframed as part of the long arc toward redemption. Ang mga Ehiptohanon, luwason gidon ta sila. Tagaag kahigayunan apan ang ilang pagpagahi, maoy nakahatod nga ang paghukom gibobo sa Dios. And a call to humble trust. And finally, we must acknowledge mystery. Alang nako, doon ako'y daghang pangutana sa Ginoo. Job was never given a full explanation for his suffering. Si Job, wa siya makadawat sa detalyado gyud nga pagpasabot sa iyang kahimtang. But God challenged him to trust. Giingnan si Job, salig. Ayaw na daghang pangutana. Usahay, mas daghan atong pangutana kaysa atong pagsalig. Were you when I laid the foundation of the earth? Sumala pa sa Job 38. Asa man ka? Sa diha nga gibuhat na kuning kalibutan. Some things are beyond human understanding. Doon ay mga butang nga dili gyud makabot sa atong tawhanon nga pagsabot, especially eternal justice. Labi na kong mga langit nun nga paghukom. Yet we are invited to trust that God is not only powerful but good, even when His account confuses us. Usahay ang iyang maaksyon dili nato masabtan. Aban inay nga atong kutihon, angay nato nga saligan. The symbolic language that believers are covered by the blood of Jesus and that His blood cleanses from all iniquity is deeply rooted in biblical theology. Kini na sa pangutana nga ang dugo ni Kristo nga makatabon sa atong mga sala. Ngani kining tanan naa sa balang kasulatan. Particularly in the sacrificial system, the Old Testament, and its fulfillment in the death of Christ. While the imagery can sound graphic or confusing at first, it conveys profound spiritual truth. Ug nini atong pagasaluhan. Blood as a symbol of life and atonement. Kay ang dugo nagsimbolo ni kinabuhi ug pagtubos. Ang balang kasulatan diha sa Leviticus 17 versikulo 1. For the life of the flesh is in the blood. Kay ang kinabuhi diha sa unod mao ang dugo. So ang dugo nagrepresenta og kinabuhi. But it also plays a key role in atonement, the covering or removing of sin. Gigamit sa Ginoo ang dugo nga maoy makahugas sa sala. Diha sa Levitico ato makita nga all I have given it to you on the altar to make atonement for yourself. Para sa inyong mga kalag nga mapasaylo. So sacrifices, especially lambs, bulls, goats, kanding, karniro ug mga baka were made to atone for the sins of the people. Kini gihimo ingon nga pangbayad sa sala. The blood of the animal symbolically covered their guilt, enabling to restore relationship with God.
Kini usa ka paagi sa Ginoo nga mapasig-uli ang relasyon sa Ginoo sa tao. On the first Passover in Exodus, ato nakita nga the blood of the lamb on the doorpost protected the Israelites from judgment. Ang dugo nga gisablig dito. Wala to siya merit, wala gid siya kalainan sa tanang dugo sa mananap. Apan ang pagtuo nga nagbutang dito, mao to siya naghatag og kalainan. So in the Old Testament sacrifices, kining mga paghalad were made to atone for sin. So when the New Testament says believers are covered by the blood of Jesus, unsa may but pasabot ani? It uses the Old Testament framework but applies Jesus' death on the cross as the final and perfect sacrifice. So Jesus as the final sacrifice, diya sa Juan 1 versikulo 9, ingon si John, behold, the Lamb of God that takes away the sins of the world. So Jesus' death portrayed as the ultimate of all earlier sacrifices. Kantong tanan, nagpunting adto kang Kristo. He is the sinless lamb slain for the sin of humanity. Diya sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 18 ngadto 19. And His blood is not merely symbolic. It accomplishes what the old sacrifice only pointed to. Ang iyahang dugo, mauto ang katumanan sa tanan nga sakripisyo. So when Christ says they are cleansed by His blood, they mean their sins is forgiven. Wash away, sumala pa sa Juan 1 City. Pag-ingon ni Kristo nga ang sala, napasaylo, bot pasabot, nahugasan sa dugo ni Kristo. God no longer hold their guilt against them. Diya sa Hebreanon, Kapitulo 10, versikulo 17-18, wala na ilha sa Ginoo nga makasala. Kaya nga naman, gipasaylo. They are made clean, spiritually renewed, and reconciled to God. Sumapas Kolosas 1:20. Nga sa diha nga ikaw mapasaylo, ikaw napasig-uli sa imong spirituhanon nga kinabuhi. Covered by the blood, saved from judgment, marked by grace. Ang tanan nga na-cover pinaagi sa dugo. Wala na siya kadlukan sa paghukom. The phrase also conveys a powerful metaphor just as Israelites were protected by the blood during the final plague. Saved from judgment. Kung naan ang dugo na sa doorstep, waan kay angay kabalakan. Mark as belonging to Him. Mulabay lang ang avenging angel, living under the benefits of Christ's sacrificial death. Nakapahimulos sila sa umaabot nga sakripisyo ni Kristo, bisan pa kung kini maupay paghimo sa Passover. Mabitaw nga sa Roma Kapitulo 8, versikulo 1. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala nagyoy condemnation. Di nakamahukman kung naa ka kang Kristo. Nga naman, cleansing means both forgiveness and transformation. Dili lang kay hugasan ka sa imong mga sala, apan usbon ang imuhang kinabuhi. So the cleansing by Christ's blood is not only legal, but also a moral and spiritual. Pagkanindot, no? Nga ang imuhang guilt is canceled, natabunan. And believers are made clean. Ang mga magtotoo na hinluan was of their sins and shame. Nahugasan diya sa Tito, Kapitulo 3, versikulo 5. And they began the process of inner transformation, empowered by the Holy Spirit. Magsugod sila sa bag-ong kinabuhi, sumala pa ni Apostol Pablo. Ang naa kang Kristo, bag-o na. Kaya nga naman, magsugod sila sa bag-ong kinabuhi. Mao nga after baptism, pagkahuman sa bautismo, magsugod ka sa bag-ong chapter sa imong kinabuhi. Ingon nga nahugasan sa imong masala ug nagsugod ka diri sa imong naluwas na nga kinabuhi. They began the process of inner transformation. So cleansing is positional. Before God, believers are forgiven and declared righteous.
Positional and still also progressive, maguswag. Believers are being sanctified, made by the Holy Spirit in the daily life. Adlaw-adlaw. Dili ni siya overnight. Ang uban manggod, magtuo nga ang kaluwasan overnight. Di mo tuo kang Kristo, luwas ka, wa na kay kahigayunan nga magpakasala, apan dili. This is a process, this is justification, naapay sanctification, naapay glorification. Mao nga, it's symbolic, but not an empty. The language of blood isn't magical or literal na application. Ang dugo, dili ni siya nga dunay magic, kundili o literal nga application. Christian don't physically apply blood. Wa man ta mag-inom og dugo. But it's richly symbolic of real spiritual realities. Kini nga mga realidad mao ni nga God's justice is satisfied. Ang kasuko sa Dios sa sala pinaagi kang Kristo nabayran. God's mercy is poured out. Ang kaluoy sa Dios iyang gihu, iyan ang giyabo, giula alang kanimo. And believers are reconciled to their Creator. Napasiguli ta sa atong magbubuhat. Mao ni nga ang gisulti sa alagad sa Ginoo. Si Sister Ellen G. White ingon siya, receive and assimilate the Word of God. Atong dawaton ang iyahang pulong. Let the Scripture say, shape you internally. They must receive and assimilate the Word of God so that it shall become the motive power of life and action. And this means not just reading the Bible, internalizing it, allowing it to reshape your values. Ang pagbasa sa balang kasulatan, importante kayo. Nga mausab ang atong priorities ug ang atong mga choices. Assimilating the Word involves meditation, prayerful study, and dili lang kay magtuon, kundi obedience of what God says. As Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Diha sa Mateo 4, versikulo 4. And how to do it? Sao na ito ni paghimo? Set aside a daily time to read and reflect the Scripture. Kinahanglan magahintag panahon nga atong tun-an ang balaang kasulatan. By the power of Christ, depend on divine strength, not self-effort. Dili gini atong paningkamot. Magadepende kita kanunay sa kusog sa Ginoo. By the power of Christ, they must be changed into His likeness. Kay pinaagi sa gahom ni Kristo, kita mausab. Dili ang atong mga kaugalingon apan ang atong mga kinabuhi. Mabitaw nga diha sa Galacia, Kapitulo 2, versikulo 20, Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 13, spiritual transformation is not self-generated. Dili ni maproduce sa atong kaugalingon. It is the work of Christ in us through the Holy Spirit. And this means surrendering to Him daily, admitting our weakness and asking Him to work in us. Sao na to? Prayer of surrender. In moments na doon na tayo kaluya, atong pangayon ang kusog sa Ginoo. Reflect the divine attributes. Let Christ's character be seen in you. Muna importante nga ang kinaiya ni Kristo makita na din sa ato. And to reflect Christ is to mirror His character. Aron ta mo reflect, atong sundon ang iyang kinaiya. Ug atong tanaw na atong kinabuhi, diha sa iyang gugma, diha sa iyang pagkamapainomsanon, diha sa iyang pagkapasensyoso, diha sa iyang pagkabalaan, diha sa iyang pagkamaluluyon, ug labaw sa tanan, diha sa iyang kamatuoran. And this involved not only believing the gospel, but embodying it in our relationship, in our words, and especially in our choices. So how to do it? Search your heart. Sumala pa diya Salmo. Susihon na to ang atong kaugalingon. How would Jesus respond in this situation? And be open to correction and growth. Humility is essential. Andam ta nga usbon sa Ginoo. Iyahatang patubuon dinha sa iyang spirito. Spirit and the work of Christ must become ours
pinaagi sa pag-apil sa iyang kausa. Join his mission. The spirit and work of Christ must become the spirit and work of his disciples. Diha sa Lucas kapitulo 19 versikulo 10. Christ's spirit was one of servanthood. Ang espiritu ni Kristo usa ka sulugoon, mahigugmaon ug dunay redemptive purpose. Maluwas nun nga pagkinabuhi. His work was to seek and to save which was lost. And to follow him means not only becoming like him in character, but also sharing in his mission. Mao nga pagkanindot nung kining atong buhaton sa atong kinabuhi. Ug nagtuo ko nga ang Passover atong gisigutan, dako kaayo ni siya og ikatabang sa atong Kristohanong pagtubo. Look for opportunities to serve others. Mangita tag oportunidad nga atong mamahimo ang pagserbisyo kang Kristo. Be intentional about sharing your faith. Naagyo ka intention nga imo ning ipahat ngadto sa imong isig katao. Pinaagi sa imong kinabuhi, sa imong sinultian o sa imong relasyon ngadto sa uban. Ask, where is God's calling me to reflect Jesus today? Asa ka kung gamito ni Kristo karon? Aron ako mapadayag ang iyang gugma. In my family, diya sa akong panimalay. How about in our workplace? Diya sa atong buluhatan. How about in the church or in the community? Ang laom ko nga ang atong leksyon na ini nga semana, dako kay gikatabang sa atong pagpangandam sa pagbalik sa Ginoo. Ilabi na sa atong hands-on pag-join sa ministry, pag-apil sa buhat. Kaya ang tanang Israelinhon may apil gyud sila. Ilang gipatay ang karniro, ilang giihaw, gisalod ang dugo, ilang gisablig, o kini naghatod nila og kaluwasan. Naglawom ko nga kini nga semana nga pagtuon naghatod sab nato sa suod nga relasyon sa Ginoo. Nga kining Passover nga gisgutan kahatag nato og kaluwasan kay si Kristo mao simbolo niini. Akong kasubo nga wa na ta igong panahon. Atong tapuson ni atong pagtuon pinagis pagampo. Amahan nga langit nun, salamat sa usa ka semana nga pagtuon mahitungod sa Passover. Katapusang panihapon sa mga Israelinon sa wa pa sila mugikan sa yuta sa Ehipto. Pagkadaghan og pagtulunan niini amahan. Kay kini nga panihapon nagtudlo sa karniro nga mao si Kristo. Ug alang kanamo karon ang kamatayon ni Kristo mao lamang ang among paglaom nga mahiawahas kami sa sala ug magkinabuhi nga gawas nun diha sa pagiyas bala ang Espiritu. Amahan dili namon imahimo gawas kung ikaw magagunit kanamo. Kay wa kami kusog, maluyahon kami. Apan salamat nga imong saad. Diha sa among kaluyahon, ikaw makahatag og kusog. Salamat nga imong kaming panalanginan, tagaan nimo gahom nga makahimo kami sa paglahutay. Ilabi na sa pag-apil sa imong buhat. Aron sab kami malig-on adlaw-adlaw. Nagadawat sa imuhang grasya ug kaluoy. Salamat nga imong gidungog kining among pagampo. Kay kini tanan among gisalig uban sa kapasayloan sa among mga sala. Tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga among manluwas. Amen. Higalag mga kaigsunan, daghang salamat sa iyong pag-uban di sa itong programa sa kahanginan, Oras sa Leksyon. Sa tibuok nga semana, natuo ko nga ang Dios dunay plano alang natong tanan nga malig-on ta pinaagi siyang pulong. Sa ngalan sa atong mga pangulo din sa atong sibihanan Radios Paglaom ug sa akong partner ang atong Sabbath School Director Pastor Diego Balansa ug sa kinatabukang puwersa sa Northern Davao kining ibos nga higala Brother Jesse Alpanta. Manamilit, good night and happy Sabbath and God bless everyone.